Hallelujah. At magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. So, di ko na po patatagalin pa ang ating paksa at alam na huwan natin sa mga nakarakang linggo na kung papaano ay ating pong pinag-aralan pa rin sa Destined to be like Christ. At ito po ay isang buwan na ating inaral at pangatlong linggo na itong gabi ito. And we covered be like Christ in His love and be like Christ in humility. At una po, be like Christ in His love. Kung papaano na ito ay ating napag-aralan at ang kwento ng Good Samaritan na kung saan ito ay binanggit sa ating aralin at binigay na isang halimbawa ng ating Panginoon upang makasunod tayong kagaya ng ating Panginoong Yesus na magmahal ng walang kondisyon, kagaya ng Good Samaritan. Amen. Yung pangalawang linggo po, yun ay be like Christ in humility, yung pagpapakumbaba. Kagaya ng ating Panginoon na siya ang naging modelo ng pagpapakumbaba, ang pag-uugas ng paa sa kanyang mga disipulo ay isang pagpapakita na tunay nga ang ating Panginoon ay ninais niya ang bawat isa na susunod sa Kanya ay magpakumbaba. Kaya ang sabi niya, kung anong ginawa ko, ito rin ang gagawin ninyo. Amen. At sa gabing ito po ay atin naman pong aralin. Tutungo tayo sa ating aralin, be like Christ in forgiveness. Amen. So, ito po ay isang usapan na kung saan maaaring ito'y nakikita natin o nababasa natin sa gabing ito kung ano ang mga paksa na ating inaaral. Subalit, tila may hindi kumbensido ang ating pansarili. Kapag ganun ho ang ating nadarama, ibig sabihin nun, hindi pa rin tayo na lubusang nakakakilala sa ating Panginoong Yesus. At ito po ang katotohanan. Kaya, ang sabi ng ating aral, be like Christ in forgiveness. Amen. So, dito po sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa raw tayo, at tayo'y hinibig na ng Panginoon o minahal na ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus na ang kanyang sariling buhay ay ipinagkaloob para sa atin. Ibig sabihin, hindi hinintay ng Diyos na tayo ay nasa isang perpektong kalalagayan o bagay na kung saan na lumapit at nagsisi, kundi hindi pa man tayo nakakakilala sa Kanya, ginawa na niya ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya nga po, ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na kung saan na mayroong proseso. O kaya naman ay sasabihin mo na balang araw, mapapatawad ko rin siya. Hindi po. Dito makikita po natin kung papaano na hindi pa tayo inintay ng Panginoon, hindi pa man tayo umingi ng tawad, at hindi pa man na lumapit ang bawat isa sa Kanya upang siya ay magsisi. Subalit, ang ating Panginoon ay nagpatawad na sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang buhay sa bawat isa't isa na kung saan sa panahon na tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon. Amen! Kaya nga po, ang kapatawaran ay isang bagay na kung saan mahirap kung hindi mo lubusang nakikilala ang ating Panginoon. Kaya yung mga Kristiyanong nagsasabi na may proseso o mahirap magpatawad, mga kapatid, aminin nyo man at hindi kung ganoon ang inyong pag-uugali. Ibig sabihin, hindi mo pa lubusang nakikilala ang Panginoong Yesus at hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay genuine Christian. Masakit po, no? Pero itong katotohanan. Sapagkat ang pagpapatawad na inihingi ng ating Panginoon, ito ay dapat, is must. Ito po ay kailangan at hindi ito optional.
Kasi kung optional ito, pipiliin natin na hindi magpatawad sapagkat tayo ay nasaktan. O pipiliin natin na ito ay wag muna nating ayahan na tayo ay makapag-release ng kapatawaran sapagkat tayo ay naagrabyado. Kaya nga po, ang pagpapatawad ay isang biyaya na nagmumula sa Diyos na ito ay ipagkakaloob niya kung ikaw ay lubusan ng nakakakilala sa ating Panginoon. Amen! Kaya ito po ay isang bahay. Ngayon, sa ating pong aralin kung inyong nabasa na ang Matthew 6:12 and then doon sa 14 and 15. Unahin po natin yung 12. Sabi nga, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Gayon din naman upang mapatawad namin ang nagkasala sa amin. So, ibig sabihin, two-way. Na kung saan kung ikaw ay humihingi ng tawad sa Diyos, ikaw ay kanya nang pinatawad noon pa. Therefore, sapagkat ikaw ay pinatawad, kung papaano ang itinuro na panalangin sa atin ng Panginoon, kailangan ikaw ay gumawa doon sa ninanais ng Diyos o kailangan ikaw ay magpatawad at hindi optional. Amen. At ito po ay idiniin pa sa verse 14 and 15. Anong sinabi ng ating Panginoon sa turo niya sa panalangin sa kanyang mga disipulo? Ang sabi niya sa kanila, sapagkat kung hindi ninyo pinatawad ang nagkasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng aking amang nasa langit. At kung pinatawad nyo naman ang nagkasala sa inyo, gayon din naman patatawarin kayo ng aking amang nasa langit. So malinaw po. At ito po ay maliwanag at hindi na natin pwedeng bigyan pa ng interpretasyon yan sapagkat yan ay direkta na sinasabi ng Panginoon at iniuutos sa atin, hindi siya optional sapagkat yan ay mayroong kahakibat na responsibilidad bilang isang Kristiyano na dapat ito ay ginagawa na natin. Amen? Malinaw po ba? Amen? Ngayon, be like Christ in forgiveness, therefore, forgive as you've been forgiven. Sapagkat tayo ay pinatawad, kailangan tayo ay magpatawad. Forgiving like Christ means trading resentment, wait for grace, freedom. Yung pong, kung papaano, yung kalayaan ay gusto mong madama, o yung bigat, o yung makapag-release ka ng mga bagay na ito ay daladala mo, kailangan ikaw ay magpatawad. Sapagkat kapag hindi mo ito nirelease, ikaw ay ang agrabyado sa isang tao na nagkasala sa iyo. Amen. Kaya kung minsan, yung gumawa ng mga bagay na inisip mo na ikaw ay nasaktan, na agrabyado, siya'y nakakatulog ng mahimbing, pero ikaw, hindi ka makatulog sapagkat lagi mong iniisip ang ginawa niya sa iyo. So, ikaw ay agrabyado. Amen po ba? Kaya nga, ito makikita na po natin ngayon, ang pagpapatawad ay isang dapat gawin ng isang Kristiyano na igit lalo kapag ikaw ay totoong naniniwala sa Diyos. Bakit ko po nabanggit yung totoong naniniwala? Kasi kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka pa totoong naniniwala sa Diyos. Amen po ba? Parang konti lang yung nakaintindi nun. Uulitin ko po. Ang isang taong nagagawa niya ang pagpapatawad, ibig sabihin, lubusan na niyang kilala ang Panginoon sa kanyang buhay at totoo na siya ay totoong Kristiyano na alam niya at kilala niya ang kanyang Diyos. Amen. Kasi nga po, ito ay isang alimbawa. Alimbawa na lang ang isang Kristiyano ay nagpatawad ng hindi Kristiyano. Palagay niyo po ba ay mayroong benepisyo sa Kristiyano yon? O sa isang tao na kanyang pinatawad? Yes! Kung ikaw ay nagpatawad sa isang unbeliever, ito ay pwedeng makakilala kay Jesus
at malaman niya ang katotohanan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. O kung halimbawa naman ang nakapanakit sa iyo, ang nakakapag-agrabyado ay kapwa Kristiyano mo, mayroon pa ring benepisyo, mayroon pa ring merits, sapagkat ang pinatawad mo, kapag siyan ay pinatawad mo na, tiyak matututo siya sa katotohanan at magkakaroon siya ng tunay na pagkakilala doon sa katwiran at sa inuutos ng Diyos kahit na siya ay Kristiyano. Amen. Kaya ang pagpapatawad ay kailangan at dapat. Amen. Nawa sa gabing ito, paglabas po natin sa pinto ng ating bahay-sambahan, ay magawa natin bago tayo mag-communion o makipag-isa sa nilalayon ng Panginoon upang siya'y alalahanin, tayo ay nakapagpatawad na o nakapagdesisyon na sa ating mga isip at puso o at sa ating sarili. Amen. Napaka-importante po na usapin ito sa gabing ito sa ating kalagitnaan. Kaya nga po, iilingin po natin sa ating Panginoon ang kanyang patnubay. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Aming Diyos na mabuti sa lahat, sa gabing ito, kami po ay dumudulog sa iyong harapan at nagpapakumbaba. Ami pong sinusuko ang kabuuan ng aming mga buhay, ang aming mga intellect, will, at maging ang aming, O Diyos, kabuuan ng aming buhay. Mga prinsipyo na kung saan, O Diyos, sa aming sarili, o ang kabuuan ng aming kaluluwa ay aming isinusuko sa iyo. Sa ganoon ay malaya kang makakilos sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging matatag at matapang, na makagawa, O Diyos, ng isang hakbang na ayon sa iyong nilalayon sa bawat isa sa amin, na kami ay makapagpatawad sa aming kapwa. Salamat po, at hayahan mo, O Diyos, ang iyong salita ay magkaroon ng liwanag sa bawat pandinig namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na ito ay magdala ng kapangyarihan. Sa ganoon, O Diyos, kami din naman ay makasunod, sapagkat tunay nga kami ay iyong pinili at tinawag bilang anak. Hayahan mo po sa aming kalagitnaan, kung anuman, Panginoon, ang dagdag pang kahilingan ng bawat isa, kung may umihingi ng kagalingan, ikaw po ang magpala sa aming kalagitnaan. Kung mayroong humihingi ng kapayapaan, ipagkaloob mo po ito sa iyong makapangyarihang pangalan. At ang kagalakan ay papanatiliin mo sa aming kalagitnaan habang kami nakikinig ng iyong salita. Sa ganoon, kami ay maging tunay na malaya sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Be like Christ in forgiveness, therefore, forgive as you're being forgiven. Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So dito po, kinakailangan na kung papaano na maging mabahit tayo, o mabahit kayo, sabi nga, at maawahin, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng ipinatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ibig sabihin, ito ay inuutos sa atin kung papaano na ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, gayon din sa mga Kristiyano na nananampalataya sa kasalukuyan, kailangan ito ang ating gagawin sapagkat ito ay kanyang inuutos. Ang talatang ito, ang pinakamahalagang bagay para sa ugnayan ng mga tao na ginagawa nitong isang espiritual na gawa ng pagpapatawad sa alip na isang pakiramdam lamang. Hindi po pakiramdam, kundi ito ay kailangan nagmumula sa puso. At ito ay kailangan ang kabuuan ng ating pagkatao ay randam mo upang sa ganoon
kapag ito ay nirelease mo, tunay na nagmumula sa iyong buhay na ito sa pamamagitan ng biyaya lamang ni Kristo. Amen. Kasi po, hindi sa emosyon. Maraming tao ang nagsasabi, ang pagpapatawad ay proseso. Hindi po proseso. O kaya naman kapag siya'y tinanong mo, magpatawad ka na. Oo, kaya kong patawarin yan. Pero hindi muna ngayon. Kasi iba ang nararamdaman ko eh. Mayroon pong excuses o gumagawa ng dahilan upang pigilin ang pagpapatawad. O kaya naman, pinakikiramdaman niya ang kanyang sarili na kung mayroon silang nabanggit o nasabing ito'y nakapanakit sa kanyang damdamin, lagi niya itong inaalala. Minamagnify niya ito. Kaya ito ang nagiging hadlang upang hindi makapag-release ng kapatawaran. Marahil, lahat tayo ay dumaan sa mga ganitong pangyayari sa buhay natin, bago man o sa kasalukuyan man sa ating buhay pagkakristyano. Subalit sa gabing ito, ang nilalayon ng sermon na ito, kailangan po tayo ay mag-release sapagkat tayo ay pinatawad ng Diyos. Amen. At sa ayaw at sa gusto natin, dahil narinig natin ang katotohanan at nababasa natin, tayo ang magpapasya kung papanatiliin pa natin sa ating damdamin o puso o sa ating spiritual na buhay na ito'y magdala ng kabigatan upang hindi ka makasulong bilang isang Kristiyano. Nasa sayo pa rin, optional pa rin to. Kung gawin mong optional, nasa sayo, choice mo ito. Kung gusto mong lumaya at kung gusto mong magpatawad sa gabing ito, kapatid. Amen. In Matthew 6, verse 14 and 15, dito po, for if you forgive others people when they sins against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So, makikita po natin, mayroon pong gustong iparandam ang ating Panginoon dito. Kahit na nung hindi pa tayo nakakaalam o nakakakilala sa Kanya, na lumapit sa Kanya, inuna na niya ang pagpapatawad. As abanggit ko nga kanina, inuna na niya at ginawa na niya na ikaw na ay forgiven. Pero, palagay nyo kaya, doon sa mga tao na hindi lumapit at hindi tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas na nagbigay ng kapatawaran, sila ay pinatawad na. Ako po, para sa akin, hindi pa sapagkat wala silang tinanggap. Amen. So, ang pagbibigay ng pagpapatawad ng Panginoon sa buong nilikha o buong sinukob, ito ay laganap. Ibig sabihin, kahit sino, pwede itong dapat matanggap. Pero, mayroong hindi tumatanggap. Papaano yon? Siyempre, hindi sila saklaw doon sa ibinigay na biyaya ng pagpapatawad ng Diyos sapagkat ito ay hindi tinanggap kahit ito ay regalo. Amen. Kung may regalo ka, hindi mo tinanggap, ibig sabihin, nakamit mo ba ang regalo? Hindi. Parehas lang ho yun. Ganun lang kasimple. Nagbigay na nga ng regalo ng kaligtasan ng Diyos at biyaya, pero hindi mo tinanggap. Paano ka ngayon kasama doon sa mga tumanggap? O nagkaroon ng regalo ng pagkaligtas? Siyempre, hindi. Hindi mo siya tinanggap. Pero, sa atin bilang isang Kristiyano, mayroong babala ang Panginoon. Kaya ang sabi ng ating binasa, for if you forgive others people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. So, kung tayo na nakakakilala sa ating Panginoon at tayo ay hindi nagpatawad, reversible ang kapatawaran na ibinigay ng Diyos sa iyo. Pastor, bakit ganoon?
ibinigay na ng Diyos pagkatapos babawiin niya. Makikita po natin sa ating aralin. At hindi po ako ang gagawa o ang magsasabi kung paano ko ipaliwanag sa inyo bakit pwede pa lang maging reversible ang pagpapatawad na ating tinanggap. Amen. Tunay nga po, anong sinabi sa aklat ng Efeso 2:8-9? By grace alone, tayo'y naligtas, hindi sa gawa nating mabuti, upang sa ganoon, wala tayong maipagmalaki sa harapan ng Diyos. Ako'y gumagawa ng mabuti. Ngayon, Lord, kaya ako ay yung pinatawad, kaya ako yung niligtas. Hindi, dahil lang sa biyaya ng Diyos, sapagkat tayo ay niligtas ng Diyos. Lamang sa kanyang habag at biyaya. Amen. Upang wala tayong maipagmalaki. Di ho ba nabanggit sa aklat din ng Roma 3:23, anong sabi? Lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Therefore, kung hindi ka karapat-dapat sa paningin ng Diyos, hindi ka rin karapat-dapat sana na tumanggap ng kapatawaran ng Diyos. Subalit, ibinigay niya ito dahil siya ay mabiyaya. Kaya, sinabi niya at mayroon siyang warning dito, kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ang amang nasa langit. Malinaw na po ba ngayon? Bakit tatlo lang ang nakakaintindi? Amen po ba? So maliwanag po. Kailangan na tayo ay matutong mag-release ng kapatawaran upang sa ganoon manatili ang biyaya na kapatawaran na ibinigay ng Diyos sa atin. At hindi po ito mahalis. Bakit? Dito po, sa verse na to, ang papatawad na gaya ni Kristo ay ang pagyakap ng aktibong biyaya. Ibig sabihin po, hindi lamang basta pagtitimpi, ito ay isang obligasyon. Dahil ito ang likas na tugon ng isang pusong nauunawaan ang sarili nitong katubusan sa ating Panginoon. Yung pagkatubos natin, naiintindihan natin ngayon dahil sa abag ng Diyos. Tayo rin din naman ay hindi karapat-dapat ayon sa ating binasa sa aklat ng Roma 3:23 sa paningin niya. Subalit, dahil tayo'y tinubos ngayon, kailangan na ang kapatawarang ito ay maipasa sa ibang tao upang sa ganoon, madama ng ibang taong ito ang pag-ibig ni Kristo at gayon din naman siya'y makakilala sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Sa ganoon, makilala niya ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Malinaw po ito. Hindi po natin pwedeng ikaila sa ating sarili. Kaya kapag pinag-uusapan ang pagpapatawad ay napakabigat sa bawat isa sa atin. Subalit, bakit kaya ang sermong ito ngayon ay napapanoon sa atin? Alam niyo po, habang ako ay nananalangin, Lord, bakit ang sermong ito ang siyang sumesentro ngayon sa amin? Alam niyo ang bulong ng Banal na Espiritu? Inihahanda ko kayo sapagkat ako ay babalik at susuguin ko kayo kung saan ako gusto ko naroon kayo. Amen. Ayaw ng Diyos o ayaw ng Panginoon na hindi niya tayo datnan doon sa ating kalalagayan na inahanap niya sa bawat isa sa atin na patuloy tayong umaasa, gumagawa ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, ang gustong mangyari ng Panginoon, madatnan tayo na patuloy tayong gumagawa doon sa kanyang kalooban, sa kanyang utos, sa ganoon, tayo'y hindi mahiwan. Kapatid, nakasulat sa banal na kasulatan. Paano po kayo darating ang sabi at tanong nila sa kanya? Kapag dumating ang giyera sa iba't ibang dako ng daigdig, kapangyarihan laban sa kapangyarihan, at magkakalindol, magkakagutom,
ang tao ay maibigin sa salapi at ang buong mundo ay taros sa kasamaan, magiging laganap ito, ito ay tanda na malapit na akong dumating. Subalit, ang sabi ng Panginoon, hindi pa ito ang wakas. Kaya lang ang sinabi niya, ito ang umpisa ng magiging kahirapan. Sa palagay niyo po ba, nag-uumpisa na ba ang kahirapan? Hindi kayo makasagot. Parang hindi kayo nahihirapan. Parang kayo ay masaya pa sa nangyayari. Yes, totoo! Kasi nga, ako ay tunay na Kristiyano, sinabi ng kasulatan, kapag iyan ay nangyari na, tumingala kayo sa langit at kayo'y maging excited sapagkat ako ay malapit nang dumating, ang sabi ng Panginoon. Kaya lang, yung pinag-uusapan dito, mayroong isang bagay na pumipigil doon upang tayo'y maging excited. Ang sabi nga, forgive as you've been forgiven. Amen? Amen po ba? So, salamat sa Diyos at naiintindihan ninyo. Yung mga lilima, nakakaintindi. Pero alam ko, maya-maya, maiintindihan ng lahat ng ito. Amen po ba? Amen. Ayun, 3/4 na. 70%. Sa Matthew 18, verse 32-35, ito po ang aking sinasabi na ikaw ay nasa delikadong sitwasyon kapag ikaw ay hindi nagpatawad. In Matthew 18, verse 32 and 35, then the king called in the man he had forgiven and said, you evil servant, I forgave you that a tremendous debt because you pleaded with me. Should not you have a mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you? Ito po, just as, sabi nga, as mercy on you. Then, the Hungry King sent the man to the prison to be tortured until he had paid his entire debt. That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Sino pong nagsasabi nito? Si Kristo. Anong sabi niya? Inalimbawa niya rito ang isang alipin na kung saan ito ay mayroong utang na worth, sabihin natin worth na over 20 million. Pero over pa rin doon, basta 20 million. Pero siya ay humingi ng allowance sa hari na kung sa kanyang hamo na sabi niya, patawarin mo pa po ako, hindi ko po kayo mabayaran. At ako po'y nakikiusap sa inyo, hindi ko kayang bayaran. At marahil itong servant na ito ay sinabi niya ang kanyang nasa loob o yung bagay na kanyang talagang sitwasyon na nararanasan. Kaya anong ginawa ng kanyang amo? Yung king, ang sabi niya, sige, pinatawad na kita. So, remember, yung pagpapatawad sa kanya ay sabihin na lang natin na 20 million. Pero, ito palang servant na ito ay may kagayang servant. Yung servant na isa na kasama niya ay may utang sa kanya ng worth 50,000. Nung nakita niya ito, sinunggaban niya at pagkatapos ay sinakal at ang sabi niya, magbayad ka. Kung papaano ang sinabi niya sa ari, ganun din ang pagmamakaawa ng fellow servant ng ito. Pero anong ginawa niya? Binugbog, pinakulong, at ang kanyang sinabi, hanggat hindi mabayaran ang isang sentimo, ay hindi lumaya ang fellow servant niya. Nabalitaan ngayon ito ng hari. Kaya, ang binasa natin yan, ang sabi niya, then, the Hungry King, sabi niya, ang galit na hari sent the man to the prison to be tortured until they had paid his entire debt. Kung papaano ang kanyang ginawa. That's why, sabi nga, my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Amen. Papaano, pastor, kung naagrabyado ako? Masakit talaga, hindi mo kasi naiintindihan.
Lagi nating sinasabi ito sa ating sarili. Masakit po eh. Alam niyo po, kuminsan tayo ay nakakaranas ng sakit o bagay na kung saan na hindi natin expect, pero tayo po ay tinitingnan ng ating Panginoon kung paano tayo tumayo o umaksyon bilang isang kanyang anak na matapat at tinawag bilang isang pinili na ililigtas at makasama niya sa buhay na walang hanggan. Tinitingnan niya yon. Ngayon, huwag nating ilagay ang ating sarili sa delikadong sitwasyon. May babala sa atin ang ating Panginoon. Bakit mo pa dadalin ngayon ang iyong sarili sa sitwasyon na delikado kapag hindi ka nagpatawad? Amen. Kung hindi ka magpapatawad, mismo sinabi niya, ganyan din ang gagawin ko sa iyo. O ganyan din ang gagawin ng Amang nasa langit kapag hindi mo pinatawad ang nagkasala sa iyo. Amen. Pwede na po tayong matapos dito at umuwi. Kasi nga, ito ang laman ng pagpapatawad. Gayunpaman, ang sabi ho, kung papaano ang talatang ito na binibili natin ang kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba. Hindi ko ganon. Na iniisip natin kumisan, tinanggap. Kumisan, sabi nga, ang kapatawaran ay mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ngunit kapag tumanggi tayong magpatawad, ang awa ng Diyos ay tila naaarangan. At nahaarap tayo sa kaiinat na ng ating mga kasalanan na gaya ng aliping walang awa sa talinhaga. Bakit po hindi natin pwedeng mahihambing sa binibili? Kasi nga ang sabi ko sa inyo, biyaya lang ng Diyos at abag niya kaya tayo'y pinatawad nung una. Therefore, kailangan nating gawin ang mga bagay na pagpapatawad nang walang kondisyon sapagkat ito ang ninanais ng Diyos na dapat nating gawin. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kailangan nating gawin ito. Kaya kapatid, ang talinghaga ng aliping walang hawang ito ay pinatawad, subalit hindi siya nagpatawad. Isang warning sa bawat isa sa atin na ngayong gabi ay maliwanag na ang tinutukoy ng ating Panginoon, hindi optional ang pagpapatawad, kundi ang isang nakakakilala sa tunay na Diyos at sumusunod kay Kristo, dapat ginagawa natin ang pagpapatawad. Amen. In Matthew 18 verse 32-35, dito po, atin pong nabasa na kung paano, kapag nag-refuse ka ng kapatawaran sa iyong kapatid o isang kapwa, ikaw din naman ay pwedeng i-refuse ng Amang nasa langit. Sapagkat kung ano ang ginawa at iyong dinesisyonan sa iyong sarili, mayroong kaakibat na consequences yan. Kaya dapat doon na tayo sa pirme na pinagagawa ng ating Panginoon. In 1 John 3:15, anyone who hates another brother or sisters is really a murderer at heart. And you know that the murderer don't have a eternal life within them. Dito po makikita natin, yung kasuklaman mo at ikaw ay mayroong pait ng kalooban sa iyong kapwa, lalo na sa iyong kapatiran. Ikaw pala'y mamamatay tao. Hindi lang na physical mong pinatay, kundi ikaw ay binilang na ng Panginoon na ikaw ay murderer. Kaya ang ibig sabihin, kailangan na maging malinis ang ating puso at konsensya at sa ganoon, maging kagaya natin si Kristo sa pagbibigay niya ng pagpapatawad sa atin. Amen. Kasi nga ang ating Panginoon, dahil pinatawad niya tayo, alam nyo,
kung sakali man na tayo ay magkakasala, di ko lang alam kung saan verse at nakasulat at ito'y nabasa ko, sabi niya. Halimbawa, lumapit tayo kay Jesus sa ating Panginoon, Lord, halimbawa ikaw ay ako po ay makasalanan at puno ng karumihan. Halos ang aking mga kasalanan ay napakarami, Panginoon. Subalit, alam ko po, sa gabing ito, ako'y lumalapit sa iyo at ako'y nananampalataya at naniniwala na ako'y niligtas mo, ako'y pinatawad mo. Lord, marami po akong kasalanan. Hindi ako karapat-dapat. Alam niyo po, ang sabi ng verse, sasabihin niya, wala akong natatandaan sa sinasabi mo. Ibig sabihin, kinalimutan lahat ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya'y nagpatawad ng walang kondisyon. Amen! So therefore, maiikayat ko rin kayo sa gabing ito na magpatawad kayo ng walang kondisyon. Amen. Upang maalintulad tayo sa ating Panginoong Yesus. And, number 2 points. Be like Christ in forgiveness, therefore, let go of grudges again and again. Yung pahit, yung sama ng loob, i-release mo yan again and again. Ibig sabihin, hindi lang minsanan. Hindi lang po yung pagpapatawad na minsanan mong gawin ito o ito ay pagpapasya na kung saan na iniisip mo na okay na yon sapagkat pinatawad ko na. Pero kapag siya'y umulit, hindi po pwede yun. Kundi again and again. Amen. Salamat sa tatlong gustong magpatawad ng again and again. Yung iba, ayaw nila. So, kung darating pa lang Panginoon ngayon, tatatlo lang ang aangat. Kasi ito sinabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi ho ng anyone who hates another brothers and sisters, sabi nga yung binasa natin kanina. Pero dito, sa second point, ano po ang dapat natin? Christ-like forgiveness has no limits. Amen. It is a lifestyle of continuously releasing offense rather than keeping a record of wrong. Hindi po nagre-record ng wrong ang ating Panginoon. Nagkamali ka na, isa pa. Sa atin nga, kapag tayo ay nagpatawad, sige, minsan pa. Nakakakayan. Pag minsan pa na ginawa mo ito, wala na. Mayroon po tayong limits at mayroon tayong kondisyon. Amen. Pero ang Panginoon, walang limits. Sasabihin natin, minsan pa. Lagi natin sinasabi yun. Tandaan po natin, kapatid, in Luke chapter 17, verse 3-6, so watch yourself, your brothers and sisters, sins against you, you rebuke them, and if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Then Apostle said to the Lord, increase our faith, Lord. He replied, if you have a faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Ito po ang sinasabi ng verse ng 17:3-6 ng Luke. So dito makikita po natin kung papaano ang pagpapatawad naman na kumisan ay, minsan kasi sasabihin ng iba, baka sa gabing ito mapagkamalyan ninyo rin na, halimbawa, mayroong magkaibigan, ngayon, nag-away yung dalawa. Alam nila kung sinong may kasalanan. At sasabihin natin, pwede bang iramin ko ang pangalan ni Brother Romer na siya ay, halimbawa, siya ay naagrabyado ni Anjo. Ayan. And then, ang may kasalanan si Brother Anjo. Then, sasabihin ng grupo, dahil favorite nila si Brother Anjo, halimbawa, sasabihin na, kahit na siya yung may kasalanan, ikaw na ang humingi ng tawad. Mayroong ganun bang nangyayari sa mga magkaibigan? Hello? Wala akong kausap. Meron po bang nangyayaring ganon? Amen. Meron. Salamat sa Diyos at matapat kayo. Sasabihin nila, sige na, kahit na kasalanan niya
Pinatawad ko na siya. Totoo naman nagpatawad ang isa. Pinatawad ko na siya. Hindi, puntaan mo siya. Igi ka ng tawad sa kanya kahit nakasala niya. Para sa ganon, for the sake na ito ay okay na sa ating barkada. Palagay niyo po ba tama yon? Tama po ba yon? Hindi kayo makasagot, parang, ayan o, nakasulat. Nakasulat po. Binabasa natin. Basahin natin uli. So, imayin natin. Dito makikita natin kung papaano na kapag nagkasala, sabi nga sa Luke 17:36, no? So, watchful yourself if your brothers and sisters against you, rebuke them. Di nyo nakita? Ibig sabihin ng rebuke, pagsabihan mo kung siya ay nagkasala sa iyo. Kaya, anong sinabi ng ating Panginoon dyan? Kapag pinagsabihan mo at nagpakumbaba, umingi ng tawad, kahit 7 beses siyang magkasala, 7 beses mo siyang patawarin sapagkat siya ay umingi ng tawad. Therefore, pinagsabihan mo, nakilala niya ang katotohanan at nalaman niya na siya ay nagkamali at babalik loob upang sa ganoon siya ay iingi ng tawad, patawarin mo pa rin siya kahit 7 times a day. Pero yung inuutos niyo kanina, halimbawa na mga kaibigan, mali po yun. Di naman kasalanan ng iba eh. Paano matututo yun? Amen? Kaya kung may nangyayaring ganoon, kapatid, ipaliwanag ninyo. Kung sino talaga ang may kasalanan, rebuke them, sabi niya. Kasi, kausapin mo. Hindi mo naman ginawang kinasusuklaman kundi kinausap mo at itinuwid mo at itinuro mo ang katotohanan. Kaya ang sabi ng ating binasa, rebuke them and if they repent, sabi nga, forgive them, even if the sins against you 7 times in a day and 7 times come back to you, saying, I repent, you must forgive them. Amen. So, klaro po sa atin. Amen. Kaya, yung mga madaling magpayo, sige na, iyapin ni may kasalanan, pero agyo mo naman eh. Ika nang manyad tawad. Anong hihingi na ng tawad? Hindi naman siya nagkasala. Pero pipilitin. Pero yung iba naman, dahil may pagmamaalat sa pakikisama, o sige napin. Anong mangyayari doon sa nagkasala sa kanya? Aba, hindi siya magiging totoo sa ating binasa na siya ay magre-repent. Walang repentance. Sigurado. Dito, repent ang sinasabi. Forgive them. Kaya siya ay pinapatawad dahil nag-repent siya. Amen! Parang kaunti lang kausap ko ngayong gabing ito kasi mahirap po yung magpatawad, no? Kasi kapag naagrabyado ka, talagang mamaya po maintindihan natin. Hindi natutubo sa ating puso yan. Kaya narinig ko noon na sa isang pastor, sa commentator sa radio, yung 2 Corinthians 5:17 ay kanyang pinalawak. Ang sabi niya, oo, totoo na ikaw ay bagong nilalang na. Subalit kung minsan yung luma mong pagkatao ay bumabangon. Kung minsan ay yung luma mong pagkataong yon ay nabubuhay, sabi niya. Parang pandinig ko, totoo, nag-agree ako. Lahat ng sinasabi. Totoong sinasabi ng pastor. Pero nung mabasa ko ito, parang hindi dapat babangon sapagkat ang sabi nga dito sa Galacia 2:20, ito ang sagot. Ang sabi niya, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ live in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me.
So, ngayon, ako'y nabubuhay hindi para sa aking sarili, kundi nabubuhay si Kristo sa akin, sapagkat kasama ako ni Kristo na napako sa krus, kaya ngayon, si Kristo ang nabubuhay sa akin. Therefore, ang ating Panginoon nagpatawad at nagmahal ng walang kondisyon. Kailangan gawin natin na magmahal at magpatawad ng walang kondisyon. Ito ang kasagutan. Hindi na dapat babangon yon. Kung ikaw ay nasa lumang pagkatao, wala na yung lumang pagkatao, kasamang napako sa krus. Kaya, ang bago mong pagkatao ngayon, ang siyang ilakad mo at isulong. Amen. Ito po, upang sa ganoon, ikaw ay makapagpatawad. Kasi kung titingnan mo pa, yung mga lumang yan, hindi mo na kaya. Ako po mayroong kumpare, at hindi ko nababanggitin ng pangalan, pero malapit sila sa amin, kaming mag-asawa. Binenta ko ang lupa ko sa kanya ng yung 570 square meter. Sabi ko sa kanya, bayaran mo na lang ng 1.2 para mayroon kang lupa. Oo pare, sabi niya, mayroon ka naman na natangkang lupa na ako'y pangarap kong ganito. Okay pare, ganito ang gawin mo. Kung mayroon kang 50 every month, ibigay mo at iintayin ko. Or kung wala naman, kahit na 25 a month, pwede pa rin. So, sa madalit salita, umabot ng 330 sa kahulog niya, yung naibigay niya. And then, pagkalipas ng 350, dumating ang panahon na alos 1 taon na hindi na nagbigay. At inaanak ko ang kanyang anak. Sabi niya, dalin mo kay ninong mo ito, papirma mo. Ba? May daladalang papel ang inaanak ko. Sabi niya, Ninong, pinapapirma po sa iyo ni Papa to. Ano yan? Binasa ko. Alam niyo po ang nakasagad sa basa? Ang lupang 1.2 na pinababayad mo, yung perang kinuha mo sa akin, dahil ito ay 5.6 ang kinuha ko, at ang tubo nila ay umabot na ng 1.3, lampas pa ngayon ang bayad dito. Kaya pirmain mo ito at ang lupa mo ay sa akin na. So, na-shock po ako, hindi pinirmahan. Pero itong mga taong ito, mayroon silang impluensya sa deed of sa mga naglilipat ng titulo. Siguro may impluensya sila. Sinubukan nilang palipat. Buti na lang bago ako pumunta ng Dubai, ay binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Kasi yung titulo nasa kanya na eh. At wala pang formal na. Ang ginawa ko ay, dahil 3 taon na hindi ko naawak ang titulo, hindi ko na alam ang sitwasyon, pumunta ako sa Register of Deed. Pinalos title ko. Kasi nungalingan ba yung ginawa ko na sa, hindi, binalos title ko talaga. And then, nag-grant lost title. Kaya nung palipat nila, bumalik sila sa amin, wala palang kwenta ang papel na yan. Walang kwenta. Titulo, hindi naman pala, wala namang kwenta. Hindi mo man pala mapalipat. E paano? Wala sa proseso. And then, di kami magkasundo. Pagdating ko galing ng Dubai, sabi ko sa kanila, pare, magkapatid tayo, ayaw ko ng ganitong, ibabalik ko yung pera ninyo. Galit na galit ng kanyang asawa. Yes, babalik mo. Pero, kailangan na ibalik mo ng may tubo. Nung tingnan ko yung interest, humingi sila ng interest times 2 ka. Yung 320. And then sabi ng attorney, kahit sa bangko, hindi ganyan. Pero alam niyo po ang ginawa ko, pagbigyan na natin, doblihin na natin. 360 pala ay umabot na 720. Sorry. Sa madalit salita, nakaipon na ako ng, yung bumibili naman sa loting yon, gusto niya, ibigay niya ng 2 beses lang. At yung pinresyo ko naman ay 1.8. Sa kanya, 1.2, ulugan. Yung 1.8, nagbigay siya. Sabi ko, magbigay ka muna ng 800,000. Binigay niya yung 800,000. Binalik ko yung pera sa kanila.
720,000. Bakit? Pinatawad ko sila. Pagkatapos po, okay na. Sa akin, wala na yun. Wala nang bigat. After 2 years, nabalitaan ko sa mga kaibigan namin, sabi niya, si pare kong Pastor Jun, malakas siya sa Diyos. Ba? Parang may pinawiwatig. Malakas daw ako sa Diyos. Na ano po ako, yung napasel ako. Minsan dumaan ako, pumunta ako sa kanila. Ngayon, nung punta ko sila, may sakit pala itong kumari namin na mayroon siyang cancer. Stage 3. At nagkikimo. At ang aking kumpare naman ay diabetic. Nangayayat sila, kasakit sila. Pero alam niyo po, nahabag ako. Pinag-pray ko sila at nag-release ako ng forgiveness sa kanilang harapan. At pagkatapos, habang ako ay nananalangin, sa Chowking pa, dito sa kasi nagtagpo kami ron. Umagulgul sila at nanlamig habang kami ay dinadaanan ng mga tao. Niyakap ko silang mag-asawa. Kalimutan nyo na yun. Wala na sa akin yun. At kayo ay pagagalingin ng Panginoon. At kayo ay bibigyan pa ng mahabang buhay. Alam niyo po, yung pakiramdam ko, iba. Yung parang nakita ko ang langit na bumukas at parang yung ngiti ng Diyos sa akin ay nakatansap. Totoo po ito. Hindi po mahirap, hindi po madali ang magpatawad. Sabi ko nga kay Pastor Manny, parang sa akin, sabi ko, pag may patapos, rinibuke pa nga ako ni Pastor. Hindi pera yung, mas mahirap ang magpatawad, sabi ko, kapag, lalo na kapag mayroong malaking pera na nakataya. Hindi, sabi niya, mas mahirap kung pinatay ang iyong pamilya o kaya ni-rape, sabi ng pastor. Ang pera ay malihit lang na bagay na dahilan para hindi ka magpatawad, ang sabi niya. Amen? So, ang usapan dito po ay pagpapatawad. Therefore, kapag ikaw ay nagpatawad, patatawarin ka ng iyong amang nasa langit. Amen? Kasi nga, dahil ako'y nagpatawad, instead na 1.2 lang yon, ako pa ay may ganansya pa ng 600,000 doon sa nakuha ko at wala pang bigat at wala pa akong problema. Amen. Yun ay blessing na ibinigay ng Diyos. Kaya matuto po tayong magpatawad. Kapag nagpatawad ka, kapatid, iba ang mararamdaman mo. At ang bulong ng Espiritu ng Diyos, ipagmamalik ka na ikaw nga ay aking tunay na anak. Sapagkat nagawa mo ang nais kong ipagawa sa iyo. Amen. Kaya sa gabing ito, kapatid, huwag tayong lalabas dito na hindi nakapagdesisyon, na hindi nakapagpatawad, sapagkat alisin ang lahat ng kirot sa ating puso. Forgiveness, sabi nga dito. Kaya dito, makikita natin ngayon, bakit malihit na butong mustasa ang binanggit dito sa ating binabasa? At sinabi na, sasabihin mo sa sycamine tree ito, ang sabi ng Panginoong Hesus, pag iyan ay sinabihan mo kahit maliit na butong mustasa lang ang iyong pananampalataya. Kasi po, ang butong mustasa ay buhay. May buhay. Ibig sabihin, ito ay aktibo. Hindi mo mahihambing sa, kahit mayroon kang kapuing na pananampalataya, sabihin mo, dito, sa sycamine tree ito ay mabubunot. Hindi mo ganon. Kahit kasing laki lang ng butong mustasa. Bakit butong mustasa? Kasi buhay ang butong mustasa. Kaya kapatid, kung mayroon kang malihit na buhay na pananampalataya, kapag hindi mo kayang magpatawad, umingi ka kay Lord, sabihin mo, Lord, increase our faith. At ibibigay ng ating Panginoon. And then, pagkatapos mong hiningi ang increase our faith, sabihan mo ang iyong sarili, ikaw na may sama ng loob, ikaw na abdi sa aking kalooban, umalis ka, ayaw kita, at ako ay andang magpatawad. Sapagkat ang sinabi dito sa ating verse na babasahin na sabi nga dito, and sabi nga, if you have a faith as small a mustard seed, and you can say to this mulberry tree,
you can say, pagsabihan mo, yaong mulberry tree. At alam niyo po ba ang mulberry tree? Ang mulberry tree ay isang puno na napakalawak na ugat. Kapag nag-ugat yan, ay tago, abang siya ay bagong tanim, tago ng 2 feet, hindi mo nakikita. At yan ay lumalawak. Parang bitterness, parang grudges, yung sama ng loob na hindi mo nakikita. Pag nasa lubong mo ang iyong kapatid, akala mo kayo ay okay at babatiin mong good morning. Good morning, morning. Pagtalikod niya, yung ngiti niya ay hindi ngiti, kundi ngisi. Mayroon siyang bitterness. Ganon din po ang mulberry tree na sinasabi dito, na inalimbawa ng Panginoon. At ang mulberry tree ay isang puno na ginagawa ng ataol at that time. Ang ataol ay napakaganda, pagkatapos yung laman ay bulok na inuuod na patay. Kaya ito ang ginagamit nila. Tingnan niyo po, sobrang laki. Ngayon sabi ng Panginoon, meron ka lang malihit na pananampalatayang kagaya ng butong mustasa. Mabubunot yan. Paano mabubunot? At pagkatapos mabunot, anong sabi niya? Itanim mo sa ilalim ng dagat, hindi itapon sa dagat. Kasi kapag tinapon mo sa dagat yan, kawe-kawe, akaki me. Kaya anong ibig sabihin nun? Yung hindi mo na todong nakikita, nakatanim sa ilalim ng dagat. Para sa ganoon, hindi na ito magiging alalahanin pang buhay na nakikita mo, kundi ito ay burado na sa iyong paningin at sa iyong isipan. Amen! Ito po ang ibig sabihin. At alam niyo rin po ba na ang mulberry tree ay dahil sa ilalim na, sabi nga na, it had a deep roots and forgiveness grow deeper if unchecked. Its fruit is bitter and it's pollinated by wasps. An offense person's smile can be bitter. And its wood used for casket, outwardly fine but inwardly rotten like unforgiving heart. Yung sinasabi natin, gumagapang yan na hindi mo lang, pagkatapos akala mo okay pero hindi pala, sapagkat yan ay tago. Subalit, sa gabing ito, sabi nga, let go of grudges. Again and again. And forgiveness is not based on feelings, but on faith. Healing forgiveness cannot be done by time, by faith in Christ alone. Amen. And Ephesians 4:26-27, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun down while you are still angry, for anger gives you a foothold to devil. Alam niyo po, ito ay madalas ay kapag yan ay nangyari sa mag-asawa, ay sigurado ako, may unang sa gitna kapag yan ay hindi kayo nagpatawaran. O kaya naman, sigurado ako, kapag kayo ay hindi nagkibuan sa buong magdamag, hindi kayo makatulog. Amen. Sa mag-asawa, kung magkaibigan, sigurado, parehong nag-iisip. At laging nakatutok sa ano yan, kung ano-ano, at hindi sila makatulog. Kaya kapatid, kailangan po na alisin natin ang kirot o hapdi sa loob natin, yung mga inanakit sa ating puso. Sa ganoon, tayo po ay makalaya. Amen! Hebrews chapter 12 verse 15, ano sabi? Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous roots on bitterness grows up to trouble, corrupting many. Alam niyo po ba na kapag kayo ay mayroong ganito, na kayo ay mayroong bitterness, sigurado ako pupunta ka sa isang lugar, hindi mo sasabihin na siya ay mali, ikaw, ipagtatanggol mo ang iyong sarili. Pagkakalat mo. Kung ano-anong sasabihin mo. At pagkatapos, ang taong may bit-bit ng sama ng loob, siguradong yan ay aanap na mapagsabihan. Hindi mo man tinatanong, hindi mo ko kinukumusta, pero magkukwento yan. Ibig sabihin nun, mayroon siyang sama ng loob. At tandahan po natin, mayroon tayong dapat gawin na pagbalanse dito. Alam nyo sa Proverbs, ito po ay nakasulat doon sa Proverbs chapter 18, verse 17. Dito ang sabi, in a lawsuit, the first to speak seems right until someone comes forward and cross-examines. So, ibig sabihin, kapag may dumating sa iyo, akala mo totoo ang kanyang sinasabi, siya ay tama.
Pero ang kailangan natin gawin, kailangan i-examine muna natin. Kailangan marinig ang ibang panig. Kailangan kung may daladala siyang sumbong o paninira, makinig ka, tatango ka lang, pero wag mong ilagay ang desisyon sa isip mo. Pagkatapos, yung kanyang sinasabi, puntaan mo rin, tatango ka, pero wag mo rin ilagay. At malalaman mo, because you have a discernment through the Holy Spirit. Amen. Kaya kung minsan, maraming naninira, pinapaniwalaan. Kung sisirain ang church na to, ng iba na umalis at mayroong sama ng loob, pinapaniwalaan pa sa labas. Napakarami natin dito. Over 2,000. At pagkatapos sasabihin pa ng iba, nasa Calvary ka pa ba ngayon hanggang ngayon? Turing nila sa Calvary parang isang bulok o isang mali na institusyon o isang church na hindi totoo na sinasabi pang kulto. Kapatid, tayo ba ay kulto sa ating aralin? O tayo ay naninindigan sa totoong aral at sa salita ng Diyos? Amen. Kaya nga po, wag po tayong magpadala doon sa sama ng loob ng isang tao. Kundi, ingin mo na ipanalangin, timbangin, at pagkatapos, kinakailangan na ikaw ay mag-examine, cross-examine mo siya, upang sa ganoon, anuman ang pagpapasya ng iyong sarili ay tama at kasama mo ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay tunay na matuwid at walang ngit-ngit na anumang sama ng loob ang iyong mararamdaman kung ito ay pinaubaya mo sa Panginoon. Amen! And last, inuorasan na ako Be like Christ in forgiveness before, show grace to those who are unaware. Dito po, the following Jesus' example on the cross, we can choose to forgive even when the offender does not realize the depth of their wrong. Dito, igit din, kung titingnan mo, parang mahirap ito, subalit kahit na hindi alam ng iyong kaibigan o ng iyong kapwa na siya ay nagkamali sa kanyang sarili, handa ka pa rin na ikaw ay magpakawala o ng pagpapatawad sa kanya sa ganoon, o mag-release ng pagpapatawad sa ganoon, kapatid, ay hindi mo madadatnan ang mga bagay na delikado bilang isang Kristiyano. Amen. Magpakita ka pa rin ng biyaya sa mga taong walang kamalayan. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin nun, ikaw ay handang magpatawad. Sabi nga sa Luke chapter 23 verse 34, Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And they divide up his clothes by casting lots. At alam niyo po, pagkatapos na nangyari ang bagay na yon, isang bagay na kapag hindi mo ginawa ito, kahit hindi niya naiintindihan, kumisan, tiyak kayo ay mag-iiwalay. Gaano mang katibay ang iyong pagkakaibigan. Pero, kung meron kang espasyo, sabi nga rito, kung meron kang espasyo o space doon sa kanyang kamalian, sigurado kayo ay magkakasundo. In Mark 11:24-25, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you have received, it will be yours. But when you are praying, first, forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins. So, ibig sabihin, bago ka man manalangin, kapatid, kailangan po na ikaw ay magkaroon ng malinis na puso na walang bitbit ng anumang bagay sa iyong puso na inanakit, at ikaw ay nakapag-release na ng kapatawaran. Sa ganoon, show grace to those who are unaware. Hindi sila aware, hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Therefore, mayroon kang space, mayroon ka pa ring espasyo upang sa ganoon ay matanggap mo ang ginagawa niyang kamalian sa iyo. Amen! Sa ganoon,
ikaw po ay nakapagpakita ng biyaya sa Kanya sa Kanyang hindi kamalayan sa Kanyang buhay. Kaya kapatid, bawat isa sa atin, alam ko po, sa gabing ito, mayroon pong gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. Forgiveness unlocks the door to prayer when we let go our grudges, like Christ did. We align our hearts with God's forgiveness, and our prayers become powerful. It's not about earning forgiveness, but reflecting the forgiveness we've already received through our Lord Jesus Christ. Amen. At sigurado, tayo po ay magagawa natin ang makapag-release ng kapatawaran. And Matthew 5:7, blessed are those merciful, for they will be shown mercy. Ito po ang sinasabi. Mapalad daw ang mga maawain dahil kaawaan din sila ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ang lahat ng maawain ay magsabi ng malakas na amen. Amen. Praise God. Kaya nga, be like Christ in forgiveness. Forgive as you've been forgiven. Let go of grudges against and again. Show grace to those who are unaware. And unforgiveness is also saying no to Christ. Unforgiveness, it's say no to Christ. Ang walang pagpapatawad ay no to Christ. Amen. But forgiving others willingly is saying yes to Christ. Hallelujah. Sige po, tayo po ngayon ay tumayo.